1 to 4. And it came about that while he was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John also taught his disciples." And he said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. And lead us not into temptation." The Lord will bless the reading of His Word tonight. Naghimo tag quick survey mahitungod sa mga pag-ampo. Unsay gitudlo sa pulong sa Dios mahitungod sa pag-ampo. Og niadtong miaging semana atong gitun-an ang example ni Christ aron kita ma-inspire, no? Kunya karon tan-awon lang nato very quickly sa daklit lang, no? Daklit lang kining the Lord's Prayer. Halos man siguro, no? Tanan nga Kristohanon familiar nining the Lord's Prayer. Ang uban ila man ning sag-ulo bisag wala nila nasabti, di ba? Sag-ulo bisag wala nasabti, unya maoray ang uban gani maora ni ang pag-ampo nga ilang na hibaluan muna nga ilang balik-balikon. Okay, now naay tulo ka butang nga angay nato i-observe. Tulo ka butang na makita dinhi. So kung makita ninyo dinhi ang verse 1, si Jesus was praying in a certain place. Ingon lang dia human siya nag-ampo, no? Nag-ampo siya sa kadapit, ug human siya nag-ampo, usa sa iyang mga disipulo miduol kaniya. Og miingon, Ginoo, si Juan nga tigbautismo, iyang gitudluan iyang mga disipulo unsaon pag-ampo. Tudloy usab kami. Okay? So unang-una atong makita dinhi nga ang dinhi sa the Lord's Prayer, the disciples asked Jesus to teach them to pray after watching him pray. Kaya nakita man nila si Jesus nga nag-ampo. Kaya ingon dia, human siya nag-ampo, usa sa iyang mga disipulo miduol kaniya. Okay? So, muni ang the Lord's Prayer. So, in response to that request, naghatag siya og model prayer. So, kini lugang, for me, personally, kining the Lord's Prayer is not meant to be memorized only. It's given by Christ to His disciples and for all of us today as a pattern. As a pattern. Himuon lang natong sumbanan unsaon pag-ampo. So mo gina atong unang sabton nga kini gihatag ni Jesus dili aron sag-ulohon lang. Apan tun-an nato, okay, kung tan-aw nimo ang the Lord's Prayer, dili man gid siya pwede. Although it is permitted, no? It is permitted to repeat this prayer. It is permitted. Wala man po ngon din nga dili nimo iampo ni. But it may well be remembered that Jesus was emphasizing how to pray, not what to pray. Okay? Remember that. Ang gitagaan gyud og dako nga pagpasabot ni Jesus, paghatag niya ani nga pag-ampo
isip modelo, unsaon pagampo, dili unsay ampo. Kaya nga naman, kung tanaw ni mo dire, general man ni kaayo din eh. Pananglit ingin siya, give us this day our daily bread. Lain-lain man tag panginahanglan sa matag adlaw, dili ba? Alright? Oo. Lain-lain tag panginahanglan sa panag adlaw. Then ingon siya, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga kami magapasaylo ni adtong sala batok kanamo. General gihapon, wala nag-mention og specific nga sala. Unya ang pagampo dapat specific siya. And then ingon po na, og ayaw kami itugyan sa mga pagsulay. So dili gyapon specific ang giingon din eh. Nag-ingon lang, deliver us from evil. Right? Give us our daily bread. Di ba? Forgive us of our sins. So, for me personally, kining the Lord's Prayer is, again, just a pattern. Okay, for us to know how to pray, not what to pray. Because if you repeat this prayer every day, dili kay siya specific ang content. Okay? So, first thing that you have to remember when it comes to the Lord's Prayer, although we can dissect this one, pwede ba nato ni siya i-break down atong detalyihon, no? Sa sunod nga mga semana, maybe, tanaw na to ang kada usa niini. But, para karon kinahanglan nga imong sabton nga kining model prayer, tubag ni Jesus, sa request hangyo sa iyang disipulo nga tudluan sila unsaon pagampo. So up to that point, no, nag-uban-uban naman sa kang Jesus, wala pagyapon sila kanang insakto nga pagsabot unsaon pagampo. Pwede pod nga sa ato karon, no, sa taas-taas na tanga panahon na Kristohanon, wala pa tay clear kayo nga understanding unsaon pagampo. Okay. So, si Christ atong model. So after watching Him pray, nangayo sila, nag-request sila, Lord, teach us to pray. In other words, si Christ ang atong model. Unsaon pagampo. Okay, unsa ganitong katong pagampo, example nga gipakita ni Jesus kanato last time. We learned last time nga si Christ, He prayed during crucial moments, no? During crucial moments in His life. So, ingana dapat atong pagampo. Di ba? Nagampo siya sa katong mga panahon nga naay kalisod nga iyang giagihan. Especially when He was appointing His 12 disciples and He was praying for their mission. So, that is, ingana ang pagampo ni Jesus. So, siya ang atong model. Kay nagkabantay man sila nga si Kristo gaampo. So, nagpatudlo sila. So again, balik ko na ko dapat sa mga crucial moments, dapat sa mga difficult times, dapat sa mga dangerous times, dapat mauna ang panahon nga kita magampo. Second, unsa ganito, very quickly, si Christ also displayed regular and intense prayer. Dili lang regular, kada adlaw, daily, but intense. Kanang masibuton, naagid ang yang emotion, di ba? Mainiton nga pagampo. Mao na ang gipakita ni Jesus sa pagampo ngadto siyang mga disciples. So kita kung magampo ta dapat naadya na atong tibuok hunahuna na atong pagbati, mainiton ta, intense, di ba? Kanang naay kainit, zeal. Yeah. And then unsa pa to? He prayed aloud for the benefit of those around. Or makadungog sila. Kinsa imong gisangpit, kinsa ngalan imong gisangpit. Naay panahon nga magampo ta in silence, di ba? But there were times nga si Christ Himself, iyang gipadungog ang mga tao sa iyang pagampo.
Then unsa pa ganito, he interceded for his believers and future disciples and believers. Not only he was praying for his disciples that time, but he was praying for future believers. So, the Lord's Prayer. So si Christ ang atong model. The second thing that you need to observe is that the Lord's Prayer also provides a contrast to hypocritical prayer. Gipakita niya din ang kanabang difference, kalahian sa pagampo nga paron ignon lang, di ba? So kung basahon nimo sa Matthew chapter 6, 5 to 6, ingon siya kung kamo magampo, right? Ayaw kamo pagampo usama sa mga tao nga wa makaila sa Dios. Kay ganahan sila magampo diya sa mga kadalanan, pagtindog diya sa mga sinagoga, aron ilang ipakita nga reliyoso sila, di ba? Oo, aron ipakita nila nga gaampo sila. So, iyang gipakita din kining the Lord's Prayer, iyang gisulti din kung unsa gid ang pagampo nga sincero. Ang sincere prayer is not making impression to people, di ba? So, bantayan nato na siya. Kay dagan man mga tao, posible nga gampo ka pero naay hypocrisy sa imong pagampo, di ba? So, gani God iingon si Christ, ang amahan nasayod ng daan, di ba? Kung unsay inyong gikinahanglan. Sa ato pakita siya sa atong condition sa atong heart. Kay balo siya kung kana nga pagampo pakaron ignon lang. Importante na kay kung hypocritical mo gatong prayer, dili ta tubagon sa Dios. Di ba? Posible ba gid nga hypocritical ang imong pagampo ang akong pagampo. So, then ikatulo na tong i-observe is Jesus also corrected some abuses and misunderstandings regarding prayer. So, sa the Lord's Prayer, wala lang niya gitubag, wala siya naghatag og model prayer, wala lang niya gipakita ang kanang gitawag difference sa sincere nga prayer against hypocritical prayers. Dinipod, kining the Lord's Prayer, iya pong correct ang dili insakto nga pagsabot mahitungod sa pagampo. Okay? So muning giingon ni Christ, prayer is not to be offered to impress others. Okay? Prayer is not to be offered to impress others. Dapat ang mga disipulo should seek for a storage, a closet. Di ba? Atong miyaging Domingo, nagka-mention ko because I was talking about the profit of prayer. Nag-mention ko about kanang closet. Di ba? Ang ideya ana sa Eastern nga house, no? Kanang gitawag interior nga design, kanang closet dito na sa iyang ground floor, it's a separate room. It was designed for a storage or privacy. So paggamit niya ng word nga closet, mag-ampo ta, what was in the mind of Christ is we have to pray in private. Musulod kita, you should have a place of privacy nga kamulang sa Dios. Dili man kailangan nga mahibaluan ka mag-ampo. Dili man kailangan nga magpabilib ka. Kay lagi ingon si Christ, kahibaluman imong amahan ng daan sa imong gikinahanglan. Alright? Nya wala pod gi salikway ni Jesus kanang kining pananglit ani group prayer. Wala siya nagpasabot nga magtipok ta, magampo,
Pakita tano, pabilib tas mga tao, wala niya nag-reject. But this is a warning for believers. Nga diha sa congregation, magpabilib siya. Magpa-karon ignon siya. Na warning diha. Okay? So, going back to ingon ni Christ, do not be like the pagans who love to praise standing in the synagogue, sa kadalanan, for them to be seen by men. Okay? Do not be like them, because God is not pleased with that kind of attitude and posture in prayer. And then, lastly, Jesus also prohibited long-winded prayer in an attempt to manipulate God. Ayaw po ninyo sunda ang mga pagano, people, katawhan nga wa na kaila sa Dios. Ayaw kamo paggamit og daghang mga pulong. Kaya ang mga pagano, nagtuo sila nga kung daghan ang pulong ang ilang gamiton, eloquent sila, maay pagkanay, taas nga pagampo, nagtuo sila nga tubagon sila sa amahan. Ingon si Christ, dili. Gani, nasayod na lagi ang iyong amahan kung unsay inyong gikinahanglan. So, na may mga panahon nga si Christ, He prayed for taas nga panahon. May panahon nga He prayed for tibok gabi. Tibok gabi nag-isaka siya sa bungtod. And then, nag-ampo siya sa tibok gabi. Napoy pag-ampo niya nga, sayos kabuntago, nag-ampo siya. And then, He repeated that kind of habit of prayer. So wala siya, dili siya supak og taas nga pagampo. Ang iyang gibadlong dinhi kana bang wordy nga prayer. Nga nagtuota nga kung hanay atong pagampo, nga grammatical atong pagampo, na kama, na period, tubagon tas Ginoo, dili na mo. Ang gusto ni Kristo yang gitudlo nga kinahanglan mosalig ta sa atong amahan ngadto sa langit. And then, dili na to ipaagog eloquence aron tubagon. See, so, pwede ta, tuna na to simple. Dili gani kailangan mag-ampo ta English sa atong room. Di ba? Oh, ngano mag-English man ka sa imong room? Di ba rin kasabot ang Ginoo Bisaya? Ha? Ako most of the time, maampo ko, English akong gamiton. Sayon mong good sa ako. Sayunan ko ba? Yan naanad ko. Una po'y panahon nga, mag-ampo ko sa simple gate nga Cebuano. So ayaw pagtuo nga kung English imong inampuan, mas tubagon ka. Kung taas imong inampuan, mas tubagon ka. Wrong na. So, mauna ang the Lord's Prayer. Tulo ka butang. Okay? Sa itong tulo ka butang, Jesus responded to the request of His disciples to teach them to pray. Second, He contrasted hypocritical prayer sa gitawag og sincere nga prayer. And then, He corrected some abuses and misunderstandings of prayer. Okay? So, humani ini, nagtuo ko nga nanatay ideya. Unsay pag-ampo? Unsaon pag-ampo sa insakto? Okay? So, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, madto kita sa atong mga alampuon karong kagabion.